ay mas may enjoy at mas magiging memorable na experience sa atin. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, oras po natin. Labing isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang mainit na umaga. Happy Monday morning, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta na po tayo? Ngayon pong ika-25 na tayo sa buwan ng Mayo. It's May 25, 2026 na po. Muli, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Sama-sama po tayo at mag-public service. Ay, batiin ko nga muna, sandali lang ha. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ang ating partner through Rotary Club of Makati F-Sobel. Sila yung mga nagkabit ng wheelchair nung nakaraan sa ating medical mission sa KBP.
no, dito po sa Pasay, diyan sa Sumulong Elementary School. Ay, naku, tiyatsaga nila ha, pero di mo makikita sila yung mga senior na eh. Ang Humanitarian Service Missionaries po, no, wheelchair department ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan ang ating tagapagbigay ng mga wheelchair sa ating pong mga PWDs. Sister Cecile Solon, Sister Maya Robles, Sister Rowena Galindez, Sister Shelo Victorino, Sister Carmen Bakiran at Elder Roberto Bakiran. Yung kanilang mga tawagan. Good morning po! At yan po ay sa pamamagitan ni Sir Emil Orencia. Ang ating pong partner, of course, true. Siya pong president ng Rotary Club of Makati of Cebu. Ayan, may ikot sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao para makapamahagi din po ng wheelchair. Naalala ko tuloy yung wheelchair, kumustahin ko nga, naibala na kaming contact kay Sir Francis Peñalosa Sir Francis, how are you? Yan po sa Vancouver, Canada. Oo, kapag ka po kasi mga wheelchair, ang Sir Francis nun talagang wheelchair ay umaabot talaga sa ating mga PWDs. At marami na po tayong mga naging partner para po mamahagi po ng mobility project sa ating pong programa. Oo. Dito pong nakaraang weekend, meron po tayong back-to-back partnership activities. At yan po ang isa po dyan ay yung pong medical mission with yung ating partner, the Great Lighthouse Foundation. At meron din po tayong tree planting kahapon at mga Rotarian din po yung ating mga partner. Kaya natutuwa tayo dahil tayo po ay nagkaroon ulit ng mga weekend partnership. Pero medyo yung pagtatanim humahabol sa papasok na yung tag-ulan, mabubuhay na yun, no? Ating mga successful partnership, of course, the Great Lighthouse Foundation with our medical teams, ang Voltacom ni Sherman Danny Detera at Knights of Columbus ni Casenon Luna with the team ng nina Bishop, no? Nina Bishop Abante Force at ganun din. Member na rin natin sila ng Operation Tulong si Sir Rene Taguban. So alamin natin bago natin puntahan yan, puntahan muna natin ang Pag-asa sapagkat merong 2 low pressure area sa labas ng PER na binabantayan po ang Pag-asa at yan po ay nasa bahagi ng Mindanao. Sabi po ng Pag-asa earlier, medium chance na maging bagyong Doming yung pong LPA, no? Yan po sa Northeast Mindanao at mamaya hingi tayo na update sa Pag-asa sapagkat dahil kahit po meron tayong LPA na, no, indikasyon na ba yan na talagang papasok na yung tag-ulan, pero mataas po yung heat index, no, pumalo sa 48 degrees Celsius yung heat index sa Dagupan City, dyan po sa Pangasinan, ang pinakamataas na naitala po dyan sa lalawigan ngayong taon. Pero may na-monitor ako days ago na parang pumalo sa 51 degrees Celsius yung heat index. Saan nga ba yun? Alamin nga natin, nasa linya na po natin ang Pag-asa sa pamagitan po ni Ma'am Grace Castañeda. Ma'am Grace, magandang umaga po. Good morning. Po, Miss May, at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung LPA or trough ng LPA na monitor po natin sa labas ng ating area of responsibility, magdudulot po ito ng mga scattered, ng mga pag-ulan sa buong bahagi ng Mindanao at Palawan. And expect po natin, paminsan posible po na malakas yung mga pag-ulan naman natin, kaya doble ingat para sa ating mga kabayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din po yung ating panahon. Forecast heat index dito sa Metro Manila is from 41 to 43 degrees Celsius, while for most areas of the country, posible pong from 42 to 47 degrees Celsius. So generally, nasa extreme caution to danger level pa rin po. Kaya limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities at wag po natin kalilimutan yung pananggalang natin sa
sa direktang init ng araw. Pagsapit naman po ng hapon at gabi, nandun na yung possibility ng mga isolated rain showers or thunderstorms dala po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And yung LPA naman po namin monitor natin sa labas ng PAR. Huling location niya po ay 1,745 kilometers east ng northeastern Mindanao. Possible po na maging tropical depression within 48 hours and papasok po ng ating area of responsibility between Friday and Saturday. So, continuous monitoring po and patuloy na magtatabay sa updates na ipapalabas po. Towards weekend yan, ano, Ma'am Grace, ano? Yes, Yung po, by LPA. this weekend po, possible pumasok po ito sa loob ng ating area of responsibility. At ang bahagi po niyan ay Mindanao, ano, northeastern Mindanao. Silangan po ng northeastern Silangan ng Mindanao, but northeastern. nakikita po natin hindi ito maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa and possible niya pong matrigger yung pagsisimula ng ating habagat. Oo, Ma'am Grace, tama po ba? Meron tayong na-monitor na heat index 51 degrees Celsius. Tama po ba yun? Sa ngayon po, Nakarang araw? verify pa po natin yung ating mga information regarding po dito sa ating heat index po na computed. Oo. Kasi parang, I think, last weekend yan nung na-monitor natin, parang 51 degrees Celsius daw. Teka lang, di ko lang nakita yung balita Anyway, so ibig sabihin, pumalo na yung ganun kainit, no? Yung heat index natin. Inabot pa rin pala tayo sa 51. Yes po, possible pa rin po na talagang danger level yung ating heat index ngayon pong buwan ng May. Okay. Maraming salamat, Ma'am Grace. Thank you. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you so much, Ma'am Grace Castañeda mula po sa DOST Pag-asa. Oo nga, confirm nga natin yun. Nabasa ko yun 51 degrees Celsius. But anyway, pagka ganun kainit yun, ako po, kaingat tayo ha. Ingat, lalong-lalo na sa ating pong mga not getting any younger. Meron daw 49 na places nga po possible makaranas ng below normal rainfall pagsapit daw po ng buwan ng Oktubre. Ibig sabihin, hindi ko natanong ito hindi ko lang nabasa. Anyway, mga kaibigan, puntahan na muna natin bago tayo mabusan ng oras yung ating back-to-back partnership activities po ng DZRH Operation Tulong nito pong Saturday and Sunday. At yan po ay sa pamagitan ng ating mga partners. So tayo po ay bumaba na naman sa mga community at nang sa ganun ay makatugon tayo doon sa pangailangan po ng panahon ngayon. At syempre, lalong-lalo na yung ating kalikasan. Si Isa Gabriel tumutok po dyan, ating team Operation Tulong. Isa, good morning. Isa, go ahead. Miss May? Go ahead, Isa. Yes. Go ahead. Miss May? Go ahead, Isa. Yes, Miss May. Naririnig ba tayo? Go ahead, Isa. Go ahead. Yes, Miss May, humataw nga ang ating Team DZRH Operation Tulong nitong nagdaang Sabado at Linggo sa sunod-sunod natin na public service para sa ating mga kababayan. Kung saan, nitong nagdaang Sabado lamang kasama ang The Great Lighthouse Foundation ay ating muling isinagawa ang kanilang Community Wellness Outreach Program kung saan nasa humigit kumulang 1,000 sa ating mga kababayan mula sa Taguig City ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal katulad na lamang ng libreng check-up para sa ating mga elderly. Mayroon din tayong pediatrician para naman i-check ang ating mga sikting. Siyempre, mayroon din tayong physical therapy para sa mga masasakit ang kasukasuan. Gayon din, ang handog nilang libreng laboratory services gaya na lamang ng blood at urine test at X-ray, handog naman ang pamahalaang lungsod ng Taguig para sa agarang findings ng ating mga pasyente. Siyempre, katuwang naman ang ating team Voltracom sa pangunguna ni Chairman Danny Detera ay mayroon din tayong libreng reading glass na naipamigay para sa ating mga lolo at lola. At syempre, hindi rin nagpahuli ang ating namang mga medical team mula sa Operation Tulong Knights of Columbus, kung saan sila naman o ilan sa mga miyembro mula sa ating Operation Tulong Team Knights of Columbus ang naghatid naman ng tawag dito dental services para sa ating mga kababayan, kung saan nagkaroon tayo ng libreng pabunot at cleaning na rin para sa mga bata. At syempre, fluoride para sa ating mga chikiting. Miss May, isa sa pinakapinilahan din sa naturang medical mission ay yung kanilang libreng gupit, kung saan ito yung
isa nga sa ikinatutuwa ng maraming residente doon dahil tag-init na nga, syempre mas maganda ang magpagupit ngayon para mas presko ang ating pakiramdam sa kabila ng panlaban, no, sa kabila ng matinding init ng panahon. At hindi lang na yan natatapos, Miss Mino, dahil kahapon noong linggo naman ay nagpunta naman tayo sa Parañaque, sa Pasig City, kasama ang Rotary Club of Parañaque Central para sa isinagawa nating tree planting, no, na may temang Go Green Plant Trees, kung saan nasa humigit kumulang 200 endemic at native Filipino trees naman, kabilang ang puno ng Nara, Katmon at Mangkono ang ating naitanim kasama din ng iba't ibang partner organization mula sa JCI Philippines, ganun din, no, ang Rotary International District 3830 sa pangunguna ng kanilang District Governor Reggie Nolido. Miss May, doon sa area, no, napakagandang magtanim dahil ito ay nasa halos sentro, no, ng syudad. Malaking bagay lalo na syempre, bukod sa panlaban sa mainit na panahon, ay isang magandang advokasya ito, no, na at isinusulong ng Rotary Club of Parañaque Central sa pangunguna ni United Chosen President Beatriz Awatin. Dahil ayon sa kanya, ito daw ang isa sa mga paraan, no, na kanilang naiisip para sa kabila ng patuloy na pag-init ng panahon, no, sa ating bansa o sa buong mundo, ay ang pagtatanim daw po ang isang paraan para bukod sa maging luntian ng kapaligiran ay kahit papaano maibsan ang init na nararamdaman ng marami nating kababayan sa syudad. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aiza Gabriel, at sa lahat po ng ating mga partners. Ayan, mabuhay po kayong lahat, no? Sa ating mga partner na kabila po yung kanilang mga activity, ano, para po sa lalong-lalo na po sa ating Rotary Clubs partners. Thank you so much. O maaga-agang pagtatanim yan, ano, na kailangan para po sa ating kalikasan. Lalo na pagka Metro Manila, na kailangan ng mga puno dito. Mga kaibigan, standby lang po. Meron pa rin po tayong pasyente sikapin nating matulungan ngayong pong araw na ito ng Lunes. Taga Santulan, Malabon City, no? Ang ating pong pasyente, maya-maya lamang ating pong bibigyang daan. Ang ating mga naka-duty po ngayong araw na ito, ang Operation Tulong Batangas. Ayan, sina Carmi Burgos at si Mary M. Rose Mabutas. Ayan, sa ating Research Operation Tulong Public Service Center. Babalik po tayo saglit lamang. 26 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Granular, ang gamot sa diabetes at Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, 4 na daw po yung nasasawi doon po sa Gumuhong Gusali, dyan po sa Angeles City, sa lalawigan ng Pampanga. Hingi tayo ng update mula kay RH5 Val Gonzales. Val? Ngayon lamang ito, may dahil ngayon lamang nailabas yung labi nitong isa pang biktima mula rito sa debris. Mga pulumpon ng mga bakal, mga semento at iba pang mga debris ng Gumuhong Siyam na Palapag na Gusali dito sa Balibago, sa Angeles City. Yung wala pang identification, itong pang-apat na itinuturing na ngayong patay na nakuha mula dito sa nagpapatuloy na search and rescue operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa Gumuhong Gusali. So sa ngayon, batay dito sa record na hawak ko galing mismo dito sa command center, dito sa lugar, merong 16 na lamang na nawawala. 4 na yung patay, 3 rito sa mga patay ay meron ng mga pangalan at umaabot na sa 26 ang na-rescue. Habang doon sa mula doon sa 47 bilang ng mga biktima. Pero ngayong oras na ito, May, ay nagdadagsahan yung mga kaanak ng mga biktima dito sa lugar, dun sa mga missing. Ang isa pang nakikita kong problema kung pag-uusapan na yung figure ay yung bilang nung hindi naman mga construction worker na nadamay dito sa malagim na insidenteng ito ay hindi kasama, dahil itinanong ko doon sa Bureau of Fire Protection kung kasama ba doon sa bilang na nasa kanilang listahan yung pamilya ng mga construction worker na palihim na nagdadala ng kanilang mga anak at kanilang mga misis dito sa construction site. Kung kasama ba yon ang binabanggit ng Bureau of Fire Protection, wala daw silang impormasyong ganon, pero merong ganong insidente. As a matter of fact, may dito sa aking tabi ay isang vendor. Yung kanyang nanay at tatay ay kasama dun sa pinaghahanap, pero sila ay hindi mga construction worker, kundi sila ay mga vendor. Kuya, like tayo sa DCRH, yung ilang taon yung nanay at tatay mo? 40 plus. Oo. Anong tinitinda nila dito sa lugar? Sorry. Oo, paano ninyo nalaman na nandun sa loob mismo ng Gumuho yung iyong magulang? Nandun po kami. Nandun ka mismo nung mangyari? Oo. Paano? Hindi sila nakalabas o dun sila natutulog? Natutulog po sila doon. Oo, doon natutulog. Oo. Ilang taon ka na ba yan? 18 anyos. So Ibig sabihin Val, may may sari-sari store yung kanyang mga magulang na nadamay kasama yung hotel. Yung sa hotel na sinasabing Malaysian National na naipit doon sa naguhuan yung bahagi ng kanyang room doon sa hotel, na ano na ba yun? Na rescue na ba? Oo, nakuha na. Actually, yun yung
unang casualty. Yun yung unang namatay, yung Malaysian national, 65 years old. Okay. Siya yung nakuha ng mga bandang alas 3 kahapon, araw ng linggo. At ang sumunod ay yung iba pa na mga, actually meron na akong pangalan May nung tatlo, maliban na lamang dito sa pang-apat, dun sa pang-apat na nakuha, itong pinakahuli na ngayon lamang nailabas dito sa mga debris nito. Yung una, itong si Mod Rezal bin Abdullah. Ito yung Malaysian national na 65 years old, na ito namang si Abdullah ay nakatira doon sa katabing apartel. Nung gumuho, nadamay yung gilid ng apartel at minalas na doon mismo sa lugar kung saan siya naka-stay, kung saan siya nanunuluyan. Ayun yung nagiba at siya'y natabunan ng mga debris. Yung pangalawa ay itong si Mark Lawrence Kapungay. 21 anyos ito, na alas 12:20 kaninang madaling araw nung matagpuan o nung makuha yung kanyang mga labi. At yung isa pang ito pang si Porperio Alicaway, 66 years old naman ito, na construction worker, na-retrieve kaninang alas 7:15 ng umaga. At ang pinakahuli, yung aking binabanggit, hanggang sa ngayon ay wala pang pangalan. Yung Department of Social Welfare and Development ay nasa kanila yung listahan nitong mag-asawa na nanay nitong si Kuya. Pero ang problema, May, ay mukhang wala doon sa listahan nito, sa official listahan ng Bureau of Fire Protection at maging ng city government. Pero sila ay nasa listahan naman ng DSWD dahil na mabigyan na rin yung ilan sa kanila ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Bukod dito, katabi ko ngayon itong isa pang misis. Galing pa ito ng Nabotas, May. Galing pa ito ng Nabotas. Itong si Mrs. Lea Mendoza Casilaw. Sino po yung hinahanap po ninyo? Live po tayo sa DCRH, ma'am. Live-in partner ko po. Yung si Leto Carmejo po. Kailan kayo huling nagkausap ni Kuyang Lito Permijo? Sabado po ng gabi. Ng alas 10 po ng gabi. Oo, Sabado ng gabi. Nangyari po ito alas 3 ng madaling araw nung gumuho. Ano po yung tinakbo ng huling pag-uusap po ninyo nung inyong kinakasama? Susunduin niya po ako sa Dao. Kasi ang usapan po namin, pupuntahan ko siya dito. Kaya siya po susundo sa akin sa Dao kahapon. Kailan yung pagpunta na yon? Kahapon po. Kahapon linggo. Dapat magkikita kayo. Opo, hindi na nangyari yon dahil nga doon sa ganito na yung naging sitwasyon. Opo, hindi ko na po siya nakita. Tinatyan ko na po. Buho na yung kanyang building na tinatrabaho. Hanggang sa ngayon, hindi ko po alam kung buhay pa ba. Kung ano na. Mabagal po ang proseso na lang. Ano po yung mabagal, ma'am? Mabagal po ang proseso ng pagre-rescue. Dahil hindi po sila nagkakaisa kung magtulong-tulong. Kasi yung iba, naglalakad-lakad lang. Puro forma. Halip na tumulong, lakad-lakad, cellphone lang. Hindi sila kakaisa dun para mabilis yung pag-rescue sa taong nasa loob. Yan, May, ay pananaw mismo. At naubos ng luha nitong si Nanay Lea Mendoza Casilaw dahil dun sa kanilang huling pag-uusap ng kanyang mister ay magkikita kahapon, pero pumunta siya rito, wala nang sumalubong na kanyang kaanak. Dahil anong inaasahan po ba ninyo? Wala po akong inaasahan kasi po, alam ko talaga susunduin niya ako, pero pagdating ko doon sa Dao, hindi ko na siya makunta. Bal, paano, dumating sa akin bagita. Yes, May. Paano nalaman ni ate yung nangyari kung hinihintay niya sa Dao? Sino nagsabi sa kanya? Bibigyan ko siya ng monitor, May. Ang ating angkor, si Binibining May Binawan sa DCRH. Anong pangalan niya, Val? Ate? Itong si Mrs. Lea Mendoza. Oo, Ate Lea. Hello po. Oo, si Mito. Oo. Kung hinihintayin mo siya sa Dao, paano mo nalaman yung naging nangyaring insidente diyan? Sino nagpaabot sa iyo? May nag-chat po sa akin. May nag-chat po sa akin dati niyang kasama sa trabaho doon sa Pumilang Bulacan. Oo. Kasi hindi po daw kasamahan nandito, dinagsahan po ng Sabado, umuwi po doon sa Bulacan. Yun lang nakapagbalita doon na bumuho daw po yung tinatrabaho yung asawa ko dito, yung building. Oo. Yun ko lang po nalaman, nasa Dao na po ako. Nasa Dao ka na. Ako po, nasa Dao pa lang. Nasa Dao ka na, naghihintay ka dahil sabi mo susunduin ka, di ba?
Opo. Oo. So, nung nalaman mo yun, dumiretso ka na dyan. Opo, dumiretso na po ako. Hinanap ko na lang po to. Kahit hindi ko po alam dito, hinanap ko na lang po. Oo. Pinagtanong ka Meron na po ba kayo nakakwentuhan dun sa mga nakaligtas na yung iyong mister ay naiwan sa loob? Opo, yung nakatira po doon sa kabilang building, na doon nagtatrabaho, nagbarak daw po yung kalidin ko doon po sa baba. Kung mabilis daw po, yung nga po sabi siya, kung mabilis daw po yung mga kilos ng mga rescuer, imposible pang ma-rescue nila ng mga buhay yun. Kasi dito naman po sa kabila yung kanilang barak, pero yung kakaguhog dito naman sa kabila sa Mumba. Kasi kumbaga sa ano po, kawang, yung kalagayan ko yung living partner ko. So hanggang ngayon wala kayong update, ano? Wala po. Ang sabi lang po kanina ni Mayor, nung kausap po siya namin, a-update na lang daw po sila sa amin kung ano man daw kung maano nila sa loob. Sapagkat kahapon doon sa mga interview po ng Department of Public Works and Highways si Secretary Vince Dizon, ano po, Ate Lea, talagang pinapaliwanag nila na napaka-unstable po nung lugar, marupok, no? Lalo na't under construction nga yan, kaya mano-mano yung operasyon. So yun yung kanilang paliwanag, kaya nahihirapan sila. Bagamat alam natin kahapon, minomonitor din natin ang sitwasyon diyan. Sanib puwersa na, no, yung mga concerned agencies ng Bureau of Fire Protection, maging ng DPWH. Merong mga heavy equipment, nandiyan ang MMDA rescue team, sila po yung nagre-rescue. But then Marami po magkakatulong-tulong sana kung nagkakaisa po sila na kahit yan mano-mano po, kung nagkakaisa sila lahat sila magtutulong-tulong. Mabilis po sana. Kaso ang karamihan ko pong nakikita nakatambay, nag-cellphone, palakad-lakad. Paano po bibilis yung proseso? Pero maraming kumikilos naman, maraming siyempre nasa loob. Kahapon pa po, napakadami po ng tao dito. Pulis, may tindano, may mga Red Cross, may fire, DEP, madami po mga dito. Pero nakikita ko po, marami po nakikita ko, palakad-lakad lang. Okay. So baka may panawagan ka, Ate Lea, go ahead. Doon sa ating mga otoridad ngayon na naririyan, go ahead. Sa ating mga kapulisan dyan ng mga rescuer po, sana naman konting bilis naman po para makarescue pa po tayo ng buhay. Dahil po kung hindi mo po natin yung ma-rescue na sa init po ng panahon, tulad na sa init po ng panahon, baka dyan pa lang po sa init ng panahon na wala na. Kahit may nakasahan natin na pwede pang ma-rescue ng buhay, kung kayo may makita, hindi na po kasi sobrang init. Ilan po ang anak ninyo ni Kuya? Ilan daw po yung anak ko? Ang totally po, may anak po yung living partner ko. 2 po yun. Nasa probinsya po sa Samar. Ako po, 4 po yung anak ko. Wala kayong anak? So, bali may kanya-kanya kayong anak. Ayan. Sige, at hangad namin, Ate Lea, ha, na ang iyong mister ay buhay pa, no? Hangad natin, ano, at na ma-rescue agad. Ano po? May isisingit ko lang dahil napakahalaga itong hawak na isang video nitong si Nanay Lea. Malaga itong hawak niyang video dahil sa kong investigasyon. Dahil Val? Nako, naputol si Val Gonzales. Pakibalikan lang si Val Gonzales at maano natin. Di kaya na empty bat si Val. Sige nga, try nating i-establish ulit yung signal ni Val at meron daw mahalagang video, no, na bibigyang daan na nakuhanan yata, no, itong ating nakakausap ngayon, yung mister ng isa po sa mga construction worker na naroon pa sa loob at hindi pa nare-rescue. Sige, ating balikan si Val Gonzales, marinig natin mula sa kanya ano yung tungkol doon. Bagamat alam naman natin kahapon, no, nung si Secretary Vince Dizon ay umaharap at sa interview ng mga media at pinapaliwanag niya na napakahirap talaga nung pagre-rescue na isinasagawa ng ating mga otoridad dahil sabi nga po niya unstable, marupok yung lugar, lalo't alam natin na under construction po yan, So mano-mano yung naging operation, pero may sinasabi to si ate na nababagalan pa rin sila dun sa
pagkilos o pag-rescue ng ating mga otoridad, no, pabase dun sa kanilang nakikita. Val, go ahead, Val. Merong video. Ito, ipapakita ko lang bubuksan ko lang itong ating camera. Paharap dun sa camera ni ate. Medyo malabo. Dito mo yung pagkakita. Ito. Hindi. Val, medyo... Okay, Val, siguro i-forward mo muna dito. Val? Hindi may po-forward may dahil ito'y live video, naka-private yung video nitong Sige nga, try mo ng Ito, mahalaga ito dun sa isasagawang investigasyon dahil eto, papakita natin itong video na ito. Sige, go ahead, gumagawa itong kanyang mister construction worker, nasa ikasyam na palapag. Tingnan niyo yung itsura. Wala man lang harness, walang nakasombrero lang. Kahit sa motorsiklo hindi tatanggapin yung ganyan day. Yan kung nakikita dyan sa ating video. Ayan, gumagawa sa ikalabing isang palapag o ikasyam na palapag. Kailan daw yan kuha? Ate, kailan po ito, ate? Kailan po ito, Ate Leia? Ate Leia, kailan po itong video na ito? Isang araw po yan. Kailan po ito? Isang araw pa po. Ano ba? May pizza po yan. Ito kasi, ipinost niya sa kanyang social media. Nung isang araw lang ito, May. Nung isang araw lang ito. Ayan. Sabado. Napaka-importante dun sa mga mag-iimbestiga. Anong klaseng construction company yung ganito, yung treatment dun sa kanilang mga empleyado. Nakasombrero lamang na kahit sa isang motorsiklo ay hindi tatanggapin itong hindi makakapagmaneho ng motorsiklo. Ito, mano pa kaya kung isang construction worker, ayan, lahat sila. Ganon yung kanilang itsura, May, na nakasombrero lamang habang gumagawa at wala man lang proteksyon sa kanilang mga katawan. Yung kuha na yan ay video ni Ate Leia sa asawa niya. Ano yan? Video mismo nung asawa pinadala sa kanya. Nagla-live siya habang gumagawa. Nagla-live siya habang gumagawa. Kailan uli yan natin? Itong si Joselito Permijo. Isang mason ito, May. Isang mason ito, pero wala man lang siyang mga walang harness, walang gadget, walang protective gear na ginagamit, regular na ginagamit ng mga construction worker, lalo na nasa ikalabing isang palapag. Ano po? 5 days ago. 5 days ago. 5 days ago. 5 days ago. 5 days ago, May. Ayan, kuhang-kuha na doon sa ating video. Kaya kung mayroong talagang magsasagawa ng isang patas na investigasyon, mahalaga itong hawak mismo na video. At ito'y galing mismo doon sa mga tinuturing na nawawalang mga construction worker. Nag-live video sa Facebook 5 days ago at ang kanyang itsura gumagawa sa ikasyam na palapag ng gusali, pero ang kanyang suot ay isa lamang sombrero. Mula rito sa Balibago, sa Angeles City, kung saan ay nagpapatuloy itong malawakang search and rescue operation ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang mga rescuers na nagtutulong-tulong para may salba pa kung sakaling mayroong pang makuhang buhay. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 52 minuto makalipas po alas 10 na umaga. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Babalikan natin si Val sa kanyang mga follow-up report. Sali na sa Tiki. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha.
at di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang HR. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin mga kaibigan, meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 11 na po ng umaga. Ang ating pong pasyente ngayong umagang ito ay mula po sa Santulan, Malabon City. Siya po si Ate Rose Ann Del Oro Ceniza. 34 years old, dalaga po si Ate Rose Ann, walang trabaho at dati pong call center agent sa Pasay. 2023 po, nung nagpa-check up na diagnose na meron po siyang tinatawag na valvular heart disease. Ayan, nag-alala si Ate Rose Ann sa kanyang kalagayan dahil sa kahirapan po ng buhay, wala siyang kakayahang ipagpatuloy yung kanya pong gamutan. Nakakahingi po siya ng gamot. Diyan daw po sa simbahan ng Quiapo kahit mahaba po yung pila. So ngayon lumalapit po si Ate Rose Ann dito po sa DZRH Operation Tulong. Ate Rose Ann, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Ate Rose Ann? Opo. Oo. Itong condition mo, valvular heart disease, paano ito ipinaliwanag sa ng doktor at saan ka nagpapacheck up ngayon? Ang paliwanag po kasi sa akin, actually po yung unang simptomas ko, wala po talaga akong idea na may sakit po ako sa puso. Noong una lang po medyo nahihirapan na po kung huminga, kinakapos. Tapos one time po sa opisina, sumakit talaga siya ng sobra na to the point na kailangan ako pauwiin. Tapos sabi po ng doktor, kailangan ko magpa-to the echo. Tapos doon nga po nalaman na, di ba po yung puso natin may 4 na malalaking ugat. 2 daw po doon is yung hindi daw po nagsasara ng tama. So, hindi po siya nakakapag-pump ng dugo. Kaya bumabalik lang po yung dugo. Yun po yung nagpukos sa akin na madalas po akong hapong-hapo, hingal na hindi ko naman po dati nagagawa. Ngayon po nagpapacheck up po ako. Minsan dito po sa may public sa amin. Kaya lang po, dahil nga po ganun din pinipilahan, meron po akong pinapacheck up na clinic, sila po yung nagre-request sa akin ng mga laboratories ko. Gusto ko man pong ilapit sa public, kaya lang ma'am, ang waiting time para sa to the echo, inaabot po minsan ng 6 months, 7 months, minsan 1 year. So ngayon, saan yung clinic? Sa Malabon ba yan? Opo, dito rin po yun sa Malabon, sa may Polymedic Malabon po. So private clinic At diyan merong mga laboratory test na pwedeng gawin sa iyo. Opo, meron po. Today ko po is 3,000 dahil nga po nakakuha na ako ng PWD ID. Medyo nakaka-discount po. Pero since last year kasi ma'am talagang
sobrang tight ng budget, wala talagang makuna ng funds, lalo na po senior yung kasama ko. Ako lang po dapat yung nagtatrabaho, kaya lang napigil nga po. Oo. Sino yung kasama mo? Si nanay? Mama ko po. Si mama, si papa? Wala na po akong papa, ma'am. 3 years old lang po ako nung iniwan po. And then may mga kapatid ka pa? Meron po akong kapatid, 3 pong lalaki. Lahat po may pamilya and hindi rin po talaga nakakapagbigay. Kanya-kanya ng pamilya, ano? So, basically, ang kasama mo lang sa bahay si mama mo? Si mama lang po talaga. Sa ngayon nga po, nahihiya ako sa kanya kasi, di ba po senior na. Tapos nakikitulong po siya ngayon makilabada, makilinis ng bahay, na dati hindi naman niya po ginagawa. Para lang po matustusan yung pang-araw-araw. Oo. Kailan ka huling nagtrabaho as call center agent? January po last year, ma'am. Actually, wala po dapat akong balak mag-resign. Kaya lang, sunod-sunod po kasi yung nagkakasakit ako kasi nga po sabi ng doktor, masyado nang mahina yung resistensya ko dahil sa sakit. So, konting, kinakapitan po ako, nagka-pneumonia po ako. Tapos, Kaya nakaka-absent po ako, ma'am. Ang BPO po is more on attendance. Umabsent ka lang ng ganito kahit valid. Wala ka bang marinig sa iba, may maririnig ka sa mga kasama. Kaya umalis na lang din po ako. At at the same time, meron ka pa yatang may findings sa'yo na gallstone, ano? Po? Oo, meron ka pa rin findings sa gallstone mo? Tama ba? Opo, nagkaroon po ako ng gallstone yan, ma'am. Pero okay na po siya. Ngayon po is suspected kidney stone. Maliit lang naman siya pero hindi pa po rin kasi ako nakakapag-full abdomen para ma-check talaga siya kung kidney stone na talaga siya. Pati sa ovary mo, ano? Meron kang may findings? Sa PCOS naman, ma'am, actually, kasi nga po, medyo pag PCOS, di ba alam po natin na saan matagal. Kaya ako na po yan, ma'am, di ko po masyadong punan na yan kasi po, yung budget hindi rin talaga kaya. Kaya hindi ko na po siya masyadong iniintindi. Yung sa puso lang talaga, ma'am, kasi hindi po ako nakakapagtrabaho. Ayun. So ngayon, ang kailangan mo ay yung pampalaboratory test mo? Opo, sana. Saka, ma'am, yung gamot kasi dati sa Quiapo, ngayon po kasi medyo ang hirap po niyang pilahan. 15 lang po yung kinukuha. Tapos, minsan kailangan pumila ng gabi ni mama para lang po makaabot sa counting ng 15. Minsan po hindi nakakaabot. Kaya minsan wala po akong gamot. Ngayon po wala akong gamot. Sige. Nasa yung pagkakataon, Ate Rose-Ann, manawagan tayo. Hingi tayo ng tulong para dun sa mga kailangan mong maisagawa. Like to the echo, tama ba? To the echo. Opo, to the echo, ECG, tapos yung full abdomen po. Oo. Sige, manawagan ka, Ate Rose-Ann. Go ahead. At marami tayong kababayan nakikinig ngayon, maaaring tumulong sa iyo. Go ahead. Opo. Magandang umaga po sa lahat. Pasensya na po. Humihingi po sana ako ng konting tulong para lang po sana makapagpa-laboratory ako para ma-check ko kung ano na po yung kalagayan ng priority ko po kasi is yung pang sa puso ko po. Actually, first time ko lang po ito manawagan. Sobrang nahihiya rin sana ako lumapit. Kaya lang dahil na po sa sitwasyon namin, lulunukin ko na po yung pride ko na humihingi ng tulong. Sa totoo lang po, mas priority ko po ang magkatrabaho. So, graduate naman sana ako ng college. Kung meron din po sana willing magtanggap sa akin, okay lang din naman po ako mag-work. Actually, kakapasa ko lang po ng civil service exam noong March, sinubukan ko po para sana mag-apply sa government. So, umaasa rin po ako na bukod po sana sa panggamot, pang laboratory, kung meron po akong magbibigay ng chance para po makapagtrabaho po sana ako ulit. Inilalapit ko rin po sa inyo. Ayan. At syempre dun sa ating mga kababayan na nakikinig po, no? Para kay Ate Rose-Ann Ceniza, humihingi po siya ng tulong para po sa kanyang mga laboratory, no, sa kanyang procedures and of course sa mga gamot. Baka maaari po kayong tumugon, pwede po kayo magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong. Ayan, naka-flash sa inyo po mga television screen, 0956-197-9471. Pakilagay po ang pangalan Rose-Ann Ceniza. No? Rose-Ann Ceniza, 0956-197-9471.
At para sa yung siguro pwede mo na ipagawa yung iyon to the echo at ECG at Rose Ann at konting dagdag sa gamot, tanggapin mo no yung ating regular donation every day na nakalaan dito no mula sa pondo ng Senator Lito Lapid, 2,000 pesos at Rose Ann. Opo. Thank you po. At Thank you rin po kay Senator. Malaking tulong po yan sa totoo lang. Lalo na po ngayon walang-wala talaga kami ni Mama. At another 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, ang PFAP, no? Yung grupo naman ng Mayor Lakay Deo Macalma, Ate Rose Ann. Yes po, maraming salamat, ma'am. Laking tulong po talaga. Hindi ko po talaga makakalimutan itong tulong niyo sa akin. Ayan. So, doon sa mga tutulong pa, pwede kayong mag-share ng inyong blessing through GCash account. Pagsamasamahin po natin, kailangan po ni Ate Rose Ann Senisa. So, Ate Rose Ann, siguro, pag meron kang mga iba pang test bukod doon sa 2D Echo and ECG, wala pa, no? Actually, ma'am, nung huli po, last year po, sinabihan ako na kasi nga po, pag 2D Echo, medyo hindi pa po nila kasi talaga kung kailangan na po talaga akong operahan. Hindi ko lang po talaga siya pa pinagawain, hindi ko po pinarequestan kasi hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pang MRI. Pero kailangan ko po kasi ng bagong 2D Echo para ma-justify kung kailangan ako magpa-MRI or kung kailangan na po ako i-refer sa heart center. Okay. So, harinawa, meron pang mga tumugon at pagsamasamahin natin yan, okay? So, lakasan mo lang ang loob mo, Ate Rosa, at manatili kang malakas pa para lumaban. Salamat po. Sige po. Maraming salamat, ma'am. Pasensya na rin. Sige, walang pasensya kasi kailangan mo ng tulong. So, doon sa mga tutulong sa'yo, siguro ngayon pa lang nagpapasalamat na tayo. At syempre, of course, Lito Lapid Sen, maraming salamat. At of course sa PPAF. Okay, thank you very much. Ayan, manatili ka malakas. God bless you, ma'am. Sige, palakas ka. Rose Ann Del Lloro Senisa mula po sa Santulan, Malabon City. Ayan, sa mga tutulong po, maraming salamat. Ihabol lang natin, pwede pa ba ito? Sige, habol natin ang report. 4 katao kabilang daw po 10 barangay at pulis patay sa pamaril yan po sa Santo Tomas, Isabela. Alamin nga natin ang detalye niyan mula sa Campo Crame. RH52 Eniel Parosa. Eniel. May patay 4 na katao ito. Patay ang 4 na katao kabilang isang punong barangay at isang police officer. Matapos pagbarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa kasagsyagan ng pista sa barangay San Rafael Arajo, sakop ng Santo Tomas, Isabela, na kung alas 7:50 lamang kagabi. Dead on the spot sila Barangay Captain Bini Paespe Jr. at Police Corporal Frederick Bautista dahil sa tinamong mga bala, habang 4 pang sugatan ang isinugod naman sa Milagros Alfaro District Hospital. Kinilala o kasama sa mga nakilalang mga ipapagaling sa pagamutan ay isa ring pulis at isang 17 anyos na dalagita. Batay sa report na nakarating dito sa Camp Crame, nagkakasama ang mga biktima sa isang mesa na biglang paulan ng bala ng mga armadong suspect. Kapaw ng informasyon mula sa Police Regional Office 2, isang puting van at 2 motorsiklo ang maaring ginamit ng mga suspect bilang getaway vehicles. Narecover naman sa crime scene ng 5 fire cartridge cases ng caliber 5.56 at 2 fire cartridge cases ng caliber 45. Ipinagputos ni Police Regional Office 2 Acting Regional Director Police Brigadier General Mariano Rodriguez itong pagbuo ng Special Investigation Task Group o SITG na silang tututok sa kaso. Tinitingnan ng otoridad May ang posibleng may kaugnayan itong pamaril sa naunang at-pusat operation ng pulisya laban sa magsanok criminal group na sangkot daw sa illegal na droga sa lugar. Samantala, kinundinan na ito ni Santo Tomas Mayor Leandro Antonio Tagliale at tiniyak ang ayuda at suporta sa mga pamilya ng mga biktima. Ako si Eniel Parosa, DCH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eniel. Samantala, Senator Robin Padilla ay patatawag daw po ng NBI kung may direktiba ng Department of Justice kaugnay ng pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. RH15, Giselle Ricafort sa detalye niyan. Giselle? Ipatatawag ni si Senator Bato de la Rosa kung ipag-uutos ng Justice Department. Sabi sa Leader H News sa NBI Director Atty. Melvin Matibag,
Kung sakali hindi lamang si Padilla yung ipatatawag nila, kundi maging iba pang makapagbibigay linaw sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Ang paliwanag ni Matibag, si Padilla ang unang dapat tanungin at isisain dahil siya ang huling nakasama ni Bato. Aminado nga anya si Padilla na sumabay sa kanya si de la Rosa paglabas ng Senado at ibinaba niya ito sa Makati City. Pero muling idiniin ng NBI Director na hindi dapat hintayin ni Padilla na ipatawag pa siya ng mga otoridad. Hinimok niya yung senador na makipagtulungan at magkusang magbigay ng kanyang mga nalalaman. Una nang igli si Padilla na hindi niya alam kung saan nagpunta si De La Rosa at hindi niya ito tinulungan tumakas dahil wala naman daw itong arrest warrant. At sa ngayon, itinuturing Giselle? ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa pamagitan ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Thank you, EP Lina Pearl Hasolo. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid.